Hallelujah. Praise God. At si Jenny Ganyo, record po, yes. Thank you. Nakalimutan kong wala palang recording kanina. Ayan. Excited na ba kayo sa bagong teaching? Hallelujah. I pray that, ayan. I pray na meron kayo talagang natutunan yung mga nakaraang teaching natin kasi heavy po kasi yon, no? Karamihan sa inyo ay bago sa inyo yon. Pero meron din sa inyo na you have been with us for X number of years and you have known the teaching. Pero tonight siguro we're going to study the Old and New Testament patungkol sa Holy Spirit, Old and New. Kaya maraming mga bagay na magbubukas ng ating kaisipan. Okay. Bago tayo kukontra, kumuha tayo ng ating Bible. So, are you having your Bible with you? Bibles? Amen po. Kailangan nandiyan sa inyo ang inyong mga Bible. Praise God. At syempre, yung notes at ang inyong pen and juice, coffee, tea, whatever to keep you awake. Praise God. Okay, mag-alala. Pag naramdaman ko ng parang nagtitibag na naman ako ng Jericho wall, ititigil ko kaagad. Hallelujah. At anytime you feel like you want to raise question, please just raise hand, yung emoticon na raising hand, at pwede po tayong tumigil para entertainin yung question. Okay? Thank you. Praise God. Sige, mag-share na ako ng aking teaching. Hallelujah. Ayan. Nakita niyo ba yung aking slide? Amen. Praise God. Teka, Amen. medyo ayusin ko. Amen po. Ayusin ko yung aking small active video. Thumbnail. Paano ba magano na ang yung basta, kita niyo naman ako. Nakita niyo ba yung beauty ko? Opo. Yes po. Amen po. Yes po, as always. Kitang-kita po. Lutang na lutang po ang kagandahan. Ay. Praise the Amen. Lord. You get the blessing on saying that. Tunay nga po. Thank you, Lord. Hindi ko kasi alam kung paano i-ano yung Zoom. Highly Okay, eto na. Sige na. Wag na tayong maglulukuhan. Nagniningning. Ayun na yan, si Sharon Cuneta. Praise God. Ayan. The Holy Spirit comes upon the vessel in the Old Testament. Sa Old Testament, hindi mo masyadong nakikita ang Holy Spirit. Bakit? Kasi, bagamat nababanggit siya, hindi natin kilala na yun pala yun. Alam mo, darating tayo sa pagtuturo ng mga pangalan ng Holy Spirit. Pagka nalaman mo, makikita mo, ay, siya pala ito. Ayan. Kasi sa ngayon, tingnan muna natin sa Old Testament. No? Ang Holy Spirit actually ay pag naunawaan mo itong sa Old Testament vessel, makikita mo na, nandun pala siya. Okay, let's see. Ayaw. Yun. In the Old Testament, the Holy Spirit is called the Spirit of God. Yun ang pangalan niya. Who comes for a specific assignment to give skills, wisdom, strength to do like Bezalel. Si Bezalel ay the son of Uri and the son of Or, the tribe of Judah. No? Ginamit siya as a vessel where the Spirit of God gave him wisdom, understanding, and knowledge in all kinds of articulate craftsmanship. Sa Exodus 35:31 to 33 ito ha. Binigyan siya ng wisdom, understanding, knowledge of all kinds of articulate craftsmanship para sa pag-build ng temple. Hindi pala temple lang tawag doon. Temple na ba yun? Sa Exodus 35, si Moses? Tabernacle po. Tabernacle. Okay, tabernacle pa lang. So, kailangan nila ng
merong decor, merong specific design, no? Yung mercy seat. O sinong nag-design ng mercy seat? Yung alam niyo yung mercy seat, yung may angel na nakaganon ang kanyang wings, dalawang angel na magkaharap. Sino nag-design nun? Si God nag-design nun. So para yung design ni God ay matranslate sa tao, ang ginawa ni God, ang Holy Spirit, binigyan niya ng wisdom ang isang tao, no, si Bezalel. Kaya ang galing niya sa art, nauunawaan niya because nilipat lang ng Holy Spirit yung design, inilagay sa mind niya. Ito ang design. So nagkaroon na siya ng understanding. Pero hindi enough ang understanding at ang wisdom. Kailangan din niya ng marunong siyang gumawa using gold, using bronze, using wood, kung paano mag-craft, paano mag-ukit, paano mag-sculpture. So binigyan siya ng knowledge kasi kung mag-aaral pa siya, matagal pa yon. Pero ito, instant ito ha. Instant ito binigay ng Panginoon sa kanya, ng Holy Spirit. Kaya ang ganda ng kanyang ginawa. Isipin mo, wala pa namang nakakita ng angel kung paano gagawin yung angel. Wala pang nakakita ng mercy seat. At ang angel doon, hindi lang basta angel. Ang pinakarve sa kanya, ang pinaukit sa kanya, cherubim, seraphim, yung mga high-ranking angels. Kaya naukit niya. Na-design niya yung tabernacle, yung sa loob, paano yung gusto ng Panginoon. Kasi binigyan siya ng wisdom, binigyan siya ng understanding, and knowledge kung paano ito gagawin. Ang ganda. Pwede pala yun? Oo, pwede yun. Instant. Napakaganda, di ba? Kaya ang Holy Spirit, pwede mong hingin sa Kanya, Holy Spirit, gusto ko nang matutong ganito. Teach me. Bibigay niya sa iyo yon kapag nakita niya that you are using it for the glory of God. Desire din natin kasi, kailangan ma-check eh. Ito, may purpose ito eh. Hindi lang ito basta binigay. May purpose si Lord para sa kanyang tabernacle. Ayan. Praise God. Ito makita natin sa Judges, pagdating mo sa Judges 3, 24-25, no? Pinag-shortcut ko na lang ito. Kinuha ko na lang yung mga verses na kung saan itong una si Bezalel. Ito sa Judges 13, 24-25, ito naman dito ay si Samson. Kilala niyo si Samson? Hindi yung telepono ha. Opo. Ayan. Si Samson. And the child grew, and the Lord blessed him. Oh, the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord. Oh, sino yun? That He is God also. Si God din yan. Pero ang Holy Spirit yan. Began to move upon him. At Manasseh done between Zorah and Estaol. Nag-move sa kanya ang Holy Spirit. O tingnan mo ang sinabi, and the Spirit of the Lord began to move upon. Pero not inside, upon. Nandyan lang ginaguide siya, nagmo-move lang sa kanya kung anong gagawin niya. Ayan, praise God. Kaya titignan mo kung nasaan ang Holy Spirit. Tingnan pa natin, di ba? As the Holy Spirit gives empowerment to a man as needed to fulfill God's purpose, he comes but does not stay in a man and does not go back to God. And does go back to God, because the human race in the Old Testament is not yet reconciled with God through the sacrifice of the Lord Jesus at the cross, which will take place 14 generation after David. Wala pa kasi si Jesus Christ at the time. Wala pa. Hindi pa siya pinanganak. Si Jesus Christ, ha?
Hindi si Word. Naunawaan nyo? Kasi pag si Jesus, before siya naging Jesus, si Word siya. Oh my gosh. Are you listening to me? Nakuha ko. Amen po. Amen po. Amen. Marites. Amen. Okay. Si Word siya at that time. Kaya pwede siya magpakita kasi Word. Pero si Jesus Christ, which is the body, no? The Savior, 14 generation pa after David. Kaya ang Holy Spirit hindi talaga makapasok sa loob ng tao kasi hindi pa na-reconcile ang tao kay God. Hindi pa. Wala pa ang sacrifice ni Jesus. That is why we see in the Old Testament that the Holy Spirit is moving upon. Nandyan lang gumagabay, which denotes to be with a chosen person. Pag sinabi mong upon, to be with, kasama, gumagabay. Pero wala, in you, wala yung in you. With you, ito ang sinasabi. Pero hindi rin siya binigay sa lahat. Binibigay ang Holy Spirit as gabay only to specific chosen person. Yes, may nagtanong. May question? Dito pa lang, nahirap na tayo. Nakaramdam na kaagad ako ng hirap. Okay, go on. Akala ko may tanong. The Holy Spirit comes to empower the pre-selected person to carry out God's intention or plan. Pinipili niya kung siya. Kaya pre-selected, pinili na. Pinili from the beginning. Hindi lang yung mag-random selection na lang si God. Hindi. Tingnan mo. Nasaan yun? Nasaan ang aking cursor? Balik tayo ng konti. Backtrack. Okay? Dito, tingnan mo si Bezalel. Bakit si Bezalel ang pinili? Sino ba si Bezalel? Tingnan mo ang kanyang genealogy. Siya ay anak ni Uri na anak ni Or of the tribe of Judah. Ang tribe of Judah, dito pinagmulan ang mga hari. Galing dyan ang mga hari. Kaya galing si Jesus sa tribe of Judah. Sa mga hari. Hindi siya galing kay Joseph. Galing siya sa tribe of Judah. Oh, yan. Ito yung lineage ng mga hari ng Israel. So, pinili, kumuha ng craftsman from the tribe of Judah, si Bezalel. Ito din si Samson, no? Si Samson. Pinili din to. Pag binasa mo ang buhay ni Samson, actually pinili siya ng Diyos from the womb. So si God, the Holy Spirit, pag namili siya from the beginning. Hindi yung ngayon lang siya mag-isip, sino pipiliin ko ngayon? Hindi ganun. From the beginning. Okay. So the Holy Spirit does not just pick up someone in random to be his instrument or to carry out God's intention, but rather God, knowing all things, past, present, and future, omniscient, as if all those things have already been taken place for him, since he is all-knowing and nothing surprises him in Psalm 139. Diba? Walang nasusurprise, hindi nasusurprise si God kahit sa Isaiah 46, no? 9, 10, 11. Kaya si God, alam na niya from the beginning kung sino yung pipiliin. Kaya kung minsan, makita mo yung isang tao na kinalugdan ng banal na espiritu, hindi mo, sa'yo, nasusurprise ka kasi hindi mo alam, kilala mo tong tao nito na, bakit siya? Ba't hindi ako? Sa umpisa pa lang, namili na ang Diyos. Kaya, gumagamit siya ng vessel. Ang vessel niya, sa umpisa pa lang pinili na niya. Hindi pa alam ng tao, napili na niya. Everything is already planned and pre-selected
including the person he will use for his purpose. Ayan, Isaiah 46, 9 to 10. Nakaplano na lahat. Kaya yung mga pinili for greater purpose, bata pa lang yan, kinakausap na ng Diyos. Yung mga ginagamit for greater purpose, bata pa lang yan, kinakausap na ng Panginoon. Kasi meron siyang greater purpose. Pero tayong lahat, pinili din tayo ni Lord. O, di ba? Nasa John 15 ba yan? You did not choose me, I chose you. No? Sabi ng Lord. Yun nga lang, meron lang siyang certain people for greater use na bata pa lang magpapahayag na ang Panginoon sa kanya. Okay, Judges 14:19. Magkaroon tayo ng example dito. Then the Spirit of the Lord came mightily upon him. Si Samson ito. Si Samson. Dumadating ang Spirit of the Lord always upon. Ibig sabihin, to be with. Okay? Kasi di ba sa John 14, dalawa ang location, with you and in you. No? Sasamahan ka at lulukuban ka, hindi dalawang location. Pero yung sasamahan ka with you, ito din sa Old Testament, come upon, dumadating siya. Pero hindi siya nagsistay. And when he went down to Ashkelon, tingnan mo si Samson. Ang story ni Samson, kapag dumadating ang Holy Spirit sa kanya, nagiging strong siya, di ba? Kaya sa Ashkelon, according to the scripture, he killed 30 of men, took their apparel, and gave their clothes to those who had sold the riddle. Isa lang siya pero 30 kaagad ang napatay niya. Kasi superhero talaga ito, no? Kasi isa lang siya, tapos lahat yung mga 30 katao puro ano 'yon, armed, fully armed 'yun. Hindi siya nalupig. Why? Because the Spirit of the Lord came mightily upon him. Ayan. Judges 15:14. Isa pang example na dumadating ang Holy Spirit. And when he came, si Samson pa rin ito. When he came to Lehi, the Philistine came shouting against him. Then the Spirit of the Lord came mightily upon him again, and the ropes that were on his arms, si Samson pa rin ito, tinalian siya, were like flax that it burned with fire, and his bonds broke loose from his hands. Tinalian na siya ng mahigpit ng malaking rope. Pero nung dumating ang Holy Spirit, he became very, very strong. At anong tawag doon? He broke the rope. Napigtas niya ang mga nakabigkis sa kanya. In our term, sa modern world, makita natin na si Samson ay isang superhero. Makita natin siya ay superhero. But actually, ang strength niya ay galing sa Spirit of the Lord. And that is the Holy Spirit. Hallelujah. 1 Samuel 11:6, another example. Si Saul naman ito. The Spirit of God came upon Saul when he heard his news, and his anger was greatly aroused. Righteous anger ito. Kasi the Spirit of the Lord. No? Nanatili ba ang Holy Spirit sa kanya? Hindi. Totoo lang, naging pasaway nga siya eh. Diba? So, sa Old Testament, hindi nanatili. Kahit pa kay Samson, hindi nanatili. Pero umaalis.
bumabalik lang kapag kailangan gamitin ang vessel. Sino ang vessel? Yung tao. Hallelujah. Judges 6:34. So the Spirit of the Lord came upon Gideon. Kilala niyo si Gideon, di ba? Isa sa mga judges of Israel. Who blew the ram's horn and rallied an Abiezrite behind him. Pero si Gideon, actually, he's a coward. Sobrang matakutin. Pero nung dumating ang Spirit of the Lord, he became bold. Okay, isa pa. Judges 11:29. And the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh, then through Mizpah to Gilead, and there he advanced against the Ammonites. Binigyan siya ng kalakasan ng Panginoon in the war, no? Sa war naman. Si Jephthah po ay check niyo po yan sa Judges. Isa po siya sa mga Judges that na-win niya ang war. Na-win back niya ang Israel because of the Spirit of the Lord. So involved din ang Holy Spirit sa mga giyera sa time ng Old Testament. No? In making strategies, in winning the war, kasama din siya. Kikita mo rin yan kay King Jehoshaphat, the Spirit of the Lord. Yung nag-win ng war kay King Jehoshaphat, ang Holy Spirit yun. Yung nag-win ng war kay Joshua, si Holy Spirit yun. Wow. Diba? Pero nakita mo ba si Joshua na nilukuban siya ng Holy Spirit? Wala. Sinamahan lang siya. Kaya sabi ni Lord, I will be with you. Diba? There are just a few verses in the Old Testament to tell us the Holy Spirit does come and empower pre-selected individual to carry out God's plan. He comes, pero he goes back. Pero siguro ang tanong mo, paano yung kay Elijah? Diba? Si Elijah. The Spirit of the Lord comes to Elijah. Tinatawag din niya. At sinasamahan niya si Elijah. Matindi yung kay Elijah. Hindi ko nang dinagdag dito. Matindi yung kay Elijah ang pagsama. Kasi si Elijah ay, alam niyo ba kung anong beginning ni Elijah? Nobody knows where Elijah came from. Abiezrite siya, pero that's all. We just came with the power of the Holy Spirit. Tishbite, no. He's a Tishbite. Pero yun lang ang alam natin. Wala na tayong alam kung kailan siya pinanganak, sino ang lineage niya, basta siya ay Tishbite. Para siyang si Melchizedek. No, bigla na lang nag-appear. Iba yung kay Elijah. Ang Elijah is wala din sa loob. Come upon him. Hinahawakan siya, niyayakap siya. Kaya nga sinundo siya ng chariots of fire eh. Very special yun kay Elijah. The Spirit of the Lord that come upon him. Hindi siya nananahan sa loob ni Elijah, pero yakap-yakap niya si Elijah. Kaya si Elijah, nag-move from one place to another. No? Si Elijah. Kaya nga, when the Spirit of the Lord come upon Elijah, tumatawag si Elijah ng fire from heaven. Ganon katindi yung kay Elijah. Pero siya lang sa Old Testament ang ganong klaseng relationship with the Holy Spirit. No one else. At si Elijah, hanggang ngayon buhay. Hindi pa namatay si Elijah. Hindi pa na-fulfill. Hindi pa tapos ang prophecy ng buhay niya. Babalik siya. Okay? Babalik siya. Hindi pa siya namatay. Buhay pa rin siya ngayon.
At nasa Book of Revelation yan, babalik siya sa time of tribulation. Ay, ganun ba? Oo, parang bago sa inyo 'to, ah. Pagka hindi mo alam 'yan, hindi ka nagbabasa ng Biblia, sigurado ako. Bakit hindi mo alam 'to? Dapat alam mo 'tong mga story na ito. Si Elijah po buhay pa hanggang ngayon, hindi pa siya namamatay. Mamamatay siya sa time of tribulation. Okay? Meron bang bakit ang tahimik? Nakakabingi katahimikan. Amen. Ay, ay, ay. Ay, hindi, Nananamak po masyado eh. masyadong Nag-iisip halata. Iniisip lang po ilang taon na si Elijah kaya. Nag-iisip. Masyadong halata na hindi ka nagbabasa, hindi niyo alam. Masyadong halata, grabe. Okay, sige, bago pala sa Tunay nga po, Pastor Dates. Inaamin ko po. ito, hindi ko nilagay yan dito, pero kinukuwento ko sa inyo. Bakit? Kasi para i-search niyo, 'no? Para i-search niyo 'yan. Ayan, excited kaya nga ang Holy Spirit ay laging 'pag sinasabi mong Holy Spirit in the Old Testament, ang reference na kaagad nun si Elijah. Because the move of the Holy Spirit in the life of Elijah is mighty indeed. Pero kay Elijah lang. At ang kay Elisha naman, oo, kung ano yung Holy Spirit sa buhay ni Elijah, nag-double portion kay Elisha. 'Di ba? Inulit lang niya at twice powerful ang pagsama ng Holy Spirit kay Elisha. Pero galing kay Elijah 'yon, mantle ni Elijah 'yon, 'no? Pero si Elisha namatay, si Elijah hindi pa. Babalik pa kasi si Elijah. Hallelujah! Amen. Amen po, Nasaan si amen. Elijah? 'Yan ang hindi ko pa natanong. Nandiyan siya kay Lord. Hindi ko alam nasaan siya, walang nagsabi. Amen, working po na Pastora po, yung two witnesses si Elijah at saka si Moses po. I believe on that. Pero si Elijah babalik kasi hindi pa siya buhay pa siya ngayon. Kailangan walang puwedeng, kung si Enoch bumalik at namatay, 'no, bumalik siya sa lupa at namatay siya, kinuha ulit siya ng angel. Si Elijah kasi may purpose pa siya sa tribulation time, kaya babalik siya. I believe the two witnesses is one of that. Yun nga, yung sinabi mo. Praise God. Hallelujah. Amen. Ayan. Yun yung Old Testament, ha? So, ito example ito, pero hindi ko dinagdag yung si Elijah at saka Elisha. Pero actually, kasama sila. No? Hallelujah. Example lang ito, marami pa. Maliban dun sa, kasi yung expression ng the Holy Spirit come upon, yun ang gusto kong makita ninyo, that hindi pumasok, sinamahan lang. O paano sina Ezekiel, si Prophet Ezekiel, si Prophet Daniel, nakita mo bang pumasok ang Holy Spirit? Hindi. Sinamahan. Sinamahan sila. Kaya nga, yung sinabi ni Paul na sa atin ibinigay yung revelation that we will be seeing His glory, no? Sa generation natin. Sa atin yun, pinagkaloob. Yun ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians. Kaya, bakit? Kasi sa generation natin, ang Holy Spirit kasama natin. Ay, hindi to nakita. Bakit maraming ayaw sa Holy Spirit na hindi siya maunawaan? When in truth, sa generation natin, kapag naunawaan mo ang Holy Spirit, dalawa ang place na pwede. With you, sasamahan ka, and in you. Bakit? Ito yung time niya na siya ang kasama natin. Kaya mananahan, gusto niyang manahan sa templo, sa body na ito. This is His time.
Pero maraming hindi tumanggap sa kanya dahil hindi siya naunawaan, hindi siya kilala. Kaya nga tinuturo natin 'to, so that you will desire Him, so that you will embrace His teaching. Ano na lang kaya kapagka nabuksan ang iyong puso, ang iyong kaisipan patungkol sa Holy Spirit at niyakap mo ang kanyang katuruan. Wow! Signs and wonders. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Wala Amen. bang Thank you, magtatanong? Lord. Wala bang magtatanong? Ako na-e-excite, ewan ko sa inyo. Walang magtatanong? Okay. It's okay. Punta tayo sa New Testament. Nagmamadali sila sa New Testament eh. Hindi kayo magtatanong, paano yung mga propeta? Ayan, sige, walang tanong? I will go ahead. Okay, the Holy Spirit in the New Testament. Wow! Etong hinihintay nila. Nakita niyo na sa Old Testament ha? Ang point ko doon, hindi siya pumasok sa templo. The body. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Anong ginawa niya? Dumadating siya. Ginagabayan ang tao. No? Ginagamit din niya, pero hindi niya pinasok. Ginagabayan, ginamit. Pero only specific people. Pre-selected people. Hallelujah! Pagdating sa New Testament. The Holy Spirit is referred to as masculine. Ikenos in Greek. Ibig sabihin ng masculine is he. Ikenos. No? Pag sinabing ikenos, he or one sa Greek. John 16:7-8 at 12-15. Sabi dito, nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Jump tayo sa verse 12. I still have many things to say to you, but you cannot bear it now. However, when the Spirit of truth has come, he will guide you in all truth. For he will not speak on his own authority. Whatever he bears, he will speak. Whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that he will take what is mine and declare it to you. Paulit-ulit, 13 times, ikenos, binigyan ng kasarian ang Holy Spirit. Ay, Spirit siya. Ang Spirit, walang kasarian, sabi nga nila. Oo nga. Pero dito, He's not just a simple spirit. He is God. At binigyan siya ng kasarian ng ating Panginoon nung inintroduce sa atin 13 times. Paano? Bibilangin natin ha. 1. 2. 3. Puro yan. Male. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 times. Peanut wants to go out. Please help him. Show him the door. Okay. 13 times. Ayan. Na pinakita that the Holy Spirit was referred to in a masculine gender, lalaki. Kaya hindi mo siya pwedeng tawaging it, Judah. Okay? Hindi mo siya pwedeng tawaging it.
Kasi meron siyang kasarian. He has a personality. Is masculine. Si Jesus na mismo ang nagsabi niyan. Kaya pagdating sa Holy Spirit, never call him it. Ang it, IT, walang kasarian yon. Hindi buhay. Hallelujah. Amen. Tingnan natin sa other scripture. Ikenus, meron siyang kasarian. Tingnan mo ha? Si Paul, Romans 8:16 at verse 26 to 27. Sa verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Verse 16 yan. Sa 26 to 27, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now He who searches the hearts knows the mind. What's the mind of the Spirit is? Because He makes intercession for all the saints according to the will of God. Ilang beses? 1, 2, 3, 3 beses pinakita ni Paul that he has a masculine personality. So may Amen. personality si Holy Spirit. Ang kanyang personality also his teaching. Kaya hindi lang siya spirit. He has personality. He's a person, but in spirit form. And He's searching our hearts. Alam niya ang ating puso. And He helps us. Kung spirit lang yan, hindi man tayo tulungan ka. Hallelujah. Amen. I-mute kita, Bebsa. I-mute kita. Okay. Are you getting this, people? Put it in your notes. The personality of the Holy Spirit. Oh, New Testament nito pinag-uusapan natin. Kasi pag mahirap, pagka Old Testament. Dahil pag Old Testament, sabihin nyo, Old Testament naman yan. O, New Testament ito. Kaya the Holy Spirit in the New Testament. Ang personality niya. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. The Holy Spirit possesses knowledge of His counsel, sufficiently to understand His purpose and reveal the deep things of God. Paano ko nasabi yan? Kasi sabi dito, but God has revealed them to us through His Spirit. Yung plans ni God, ang mystery of God, pag binasa mo yan, dito sa 1 Corinthians, puntahan natin ang 1 Corinthians 2. Okay? Hallelujah. Go back to 1 Corinthians 2 para malaman mo kung anong pinag-uusapan dyan. Verse 10. Okay. Sabi nga niya dito, saan galing yung verse 10 na yan? No, basahin natin from verse 6. Yet when I am among matured believers, I do speak with words of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world or to the rulers of this world, who are soon to be forgotten. No, the wisdom we speak is of the mystery of God. His plans. Pag sinabi mong mystery of God, His plans that was previously hidden, even though He made it for our ultimate glory before the world began. So, the mystery of God, ibinulgar sa atin ng Panginoon. The hidden plans of God, no? For our ultimate glory. But the rulers of this world have not understood it.
If they had, they would have not crucified our glorious Lord. That is what the scriptures mean when they said, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Itinago ng Panginoon ang kanyang mga hidden plans for those who love Him, for those who truly seek Him. Hindi niya ipinakita sa mga taong hindi naniniwala. Kasi foolishness yun sa mga taong hindi naniniwala. Like the kingdom of God is foolishness to many. Anong kingdom of God? Iniisip nila yun. Ano yun? Pag sinabi mong kingdom of God, ang hirap ituro sa mga taong hindi naniniwala. Kasi hindi na nakikita yun. Pero pag sinabi mong the kingdom of God is a form of government that backs you up, lalong hindi nila maunawaan. Bakit? It was hidden from them. It was revealed to us who believe. Kaya sabi sa verse 9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Kaya ang Holy Spirit, mahirap intindihin sa mga taong hindi tumatanggap sa Kanya. Nakatago, walang wisdom. Because ang Holy Spirit lamang ang nagre-reveal nun sa atin. Dahil sa generation natin is the generation that the Holy Spirit was given to us by the Lord Jesus. Hallelujah. Nag-gets niyo ba ako? Ay. Amen po. Amen po, Pastor. Amen po, Lord. Ang hirap eh. Ulitin ko ha. Si Lord Jesus, sa John 14:15, sabi niya, if you love me, you will do. Diba? Those who obey my commandments are the ones who love me. Sabi niya sa John 15. Those who obey my commandments are the ones who love me. And I will ask the Father to give you the Holy Spirit. Hindi Holy Spirit ang tawag niya. Another advocate. No? I will ask the Father to send you another advocate. Basahin natin. John 14:15. If you love me, obey my commandments. And I will, okay, ito ang correct. If you love me, obey my commandments, and I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. Verse 17, He is the Holy Spirit who leads you in all truth. Ipinangako yan ni Jesus, ang Holy Spirit, sa mga taong sumusunod sa kanyang kautusan. Hindi sa lahat. Hindi sa lahat. Sana sinabi ni Jesus, wala na yung if you love me. If you love me, I will ask the Father and He will give you another advocate. Pero hindi gano'n ang sinabi niya. If you love me, obey my commandments. Merong obey my commandments doon. Saka pa lang siya nagsabi, and I will ask the Father, He will give you another advocate. The Holy Spirit in verse 17. So in other words, ang Holy Spirit ipinagkaloob lamang sa mga sumusunod sa batas ng Diyos na tunay na nagmamahal sa Panginoong Hesukristo. Yun yung sinabi. Kaya nga pagdating mo ng scripture na nagsasabi, those who love me, no? Hindi, sabi niya, the Lord knows who are His. And those who love the Lord, no? Sabi niya, turns away from evil. Ganun din. This is verse 21 ng John 14. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them,
and I will love them and reveal myself to each one of them. So ang Panginoon, magpapakita lamang kung sino talaga siya sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya, yung mga sumusunod sa batas niya. Mahalaga ang batas. Without walking on the law, you cannot truly know who Jesus is. Kaya mahalaga ang batas ng Diyos. Hindi ito obsolete, katulad ng sinabi ng iba. Ito yung hidden mystery. Ito yung itinago sa Old Testament, hindi nila naunawaan. At sa mga taong hindi nagmahal sa Panginoon. Pero ang Holy Spirit, because He has been promised to those who love and obey the commandments of God, He revealed the secret to us. Siya ang nag-reveal ng secret. Hallelujah. Ano yung secret? Hallelujah. Yung secret kung sino, the salvation, sinong isi-save ni Lord pagdating ng panahon. Hindi yung nagsasabing one save, always save. Hindi yun. Hindi yung nagsasabing save na ako kasi tinanggap ko si Lord. Hindi yun. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 24, if you endure till the end, you will be saved. If you endure. Kaya, deep secrets that God will reveal to us. Una, kilalin muna natin ang Holy Spirit. Because the Holy Spirit will reveal to you the true words of Jesus. Kaya magdudunamis. Napakaganda, no? Ang Holy Spirit ang nagre-reveal. Kaya ang Holy Spirit ang kailangan mo para maunawaan mo ang salita ng Diyos. Ang Holy Spirit ang kailangan mo because He revealed deep things of God. Hallelujah? Naunawaan? So kapag ni-reveal, ano na ang gagawin? Uy, Deuteronomy 29:29. All secret things belongs to God. But the things revealed, kapag nagpahayag ang Panginoon ng sikreto, sabi niya, it belongs to you. Yung sikretong inihayag belongs to you. Not only to you, but to your children. Up to the 3rd and 4th generation. Bakit ituturo mo yun? Hindi lang ganon. May nakalagay pa doon sa Deuteronomy 28 at Deuteronomy 29:29. Ang mahalaga doon, sa bandang huli, sinabi, that you will be accountable to do them. To execute the secrets that has been revealed to you. Kaya itong pagtuturo ng Holy Spirit, pagre-reveal ko sa inyo kung sino si Holy Spirit, hindi ito knowledge. Kailangan mong yakapin siya pag naunawaan mo na. Kung anong ipinahayag sa iyo, yayakapin mo. Gagawin mo sa buhay mo ang pagsunod. Hallelujah, nanahimik na sila. Praise the Lord. Amen po, amen. Yan, Amen. Pastora. Kaya pala, kapag nakikinig ka sa isang taong wala ang Holy Spirit, ay parang wala lang. Ay oo, wala lang talaga. Walang lukso ng dugo o dating. Yes. Kasi walang revelation of the word. Hindi nagdunamis ang word. Totoo yan. Totoo yan sinabi mo. Kaya nga, sabi ko, the Holy Spirit possess knowledge of His counsel. Meron siyang intellect. Meron siyang kaalaman. Kaya hindi siya basta-bastang espiritu lamang. He is God. At yung knowledge niya is sufficient to understand His purpose. Alam na alam niya ang kanyang purpose. Alam niya ang deep things of God. Kaya nire-reveal niya yun. Kasi sabi ni Jesus,
and He will take what is mine and reveal it to you. Wala siyang sariling doktrina. Ang doktrina niya, yung tinuro din ni Jesus. I-remind lang niya sa atin, ituturo niya sa atin ang deep things of what Jesus said. Yung mga kamanghang-manghang bagay. Diba? Ganyan ang personality ng Holy Spirit. Bago ako mag-proceed, kasi dito pa lang, nakabangga na kaagad ako ng Jericho Wall. May Jericho Wall na ako nabangga, no? Medyo mahirap pero titibagin natin yung Jericho Wall na yan. Buksan mo lang ang iyong kaisipan, kapatid, no? Buksan mo ang iyong kaisipan. Basahin mo yung Biblia with me. Kasi sa verse 10 sabi niya, but it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything that shows God's deep secret. Verse 11, no one can know the person's thoughts except that person's own spirit. And no one can know God's thought except God's own spirit. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. Kaya yung taong may Holy Spirit, pag nagsasalita siya, hindi niya talaga kanya ang salita na yun. Because He's revealing things, deeper things. It was the words of the Holy Spirit that is spoken through the mouth of the person who has the Holy Spirit. Hallelujah. Naunawaan? Okay. Amen. Amen po. Ngayon, Amen. bago ako mag-proceed, may sinabi si Lord sa akin. I had a dream, and this dream was Friday morning. At sabi doon sa dream, no? Nagulat ako sa dream kasi nakatabi ko si Lord. Meron akong hinahawakang mga papel, listahan ng mga pangalan. At sabi ni Lord, alisin mo yung mga taong hindi makaunawa sa teaching ng Holy Spirit. Sabi ni Lord. So, tinitingnan ko yung mga papel. Pero syempre, hindi ko naman alam. That was in my dream. Ibig sabihin na may mga tao talagang, yung mga hindi makakaunawa, maaalis talaga yun. You will not receive the great things of God, yung revelation. Kasi, religion ang nasa puso mo. So, if you really want to know the Holy Spirit, at manatili dito, hindi ka alisin ni Lord. Hindi ako mag-aalis, si Lord na mag-aalis sa'yo. Ay, ask God to break your religious mind. No? Ask God to break your religious mind. Otherwise, you miss this thing. Kasi sabi ni Lord Jesus, hallelujah. Hindi ko naman kayo tatanggalin. It is the Lord will do that. Obedience at submission po talaga ang susi para tayo ay maging malalim ang pagkilala sa Panginoon. Pag sumunod ka at mag-submit at nag-submit, pinakita natin na mahal natin si Lord. Ayan. At kasama na rin siya, at meron kasi nakatakip at ano daw, kasama na sa time natin siya, ang time ng Holy Spirit. Opo, Nay. The Holy Spirit reveals the Word of God in a way na hindi ka rin mag-expect na yun nga ang nagrema sa iyo at nagsisharean mo. Yes. Sino ito? Si Lynn. Amen. Teka, binabasa ko lang itong mga nandito. Mga comment dito. Praise God. Amen. Praise God. Yes. Hallelujah. Binabasa ko yung mga insight niyo. So, ngayon makita mo na may personality siya si Holy Spirit. Hindi lang siya basta Holy Spirit, no? Hindi siya basta-bastang spirit. He is God. He's having intellect and He know the purpose of His coming on earth. And He has knowledge
of the Trinity. Kaya i-reveal niya ang deep things of God because He is also God. Okay, next. Sa verse of 1 Peter 1:10-12. Of this salvation, the prophets have inquired and searched carefully, who prophesied of the grace that would come to you, searching what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the suffering of Christ and the glories that would follow. Verse 12. To them it was revealed that not to themselves. No? Sa Old Testament, ni-reveal yung prophecy but not to themselves. Para kanino? But to us, para sa atin, who were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit, sent from heaven, things which angels desire to look into. Isipin mo, ang deep secret ni God, it was not given sa Old Testament. It was given to us in the New Testament. Sa atin. At sino ang nagre-reveal sa atin? Ang Holy Spirit. Kaya kailangan mo siya. Hallelujah. The Holy Spirit influences people by giving you knowledge, understanding, wisdom of the gospel. Hindi lang basta-basta mo ipipreach ang gospel. You need wisdom, knowledge, understanding of the Holy Spirit para pag na-preach mo ang message ni Lord, it is truly from God that would change the hearts of the people. Hindi lang basta tayo ka lang sa pulpit at magbahagi ng kung anong sa gusto mong scripture at anong pagkaunawa mo dyan. Hindi ganun. You need to ask the Holy Spirit what He means by what is written in the Bible, so that the people who hear you will turn to Jesus. Because the gospel that you preach is supposed to bring people to Jesus, not to us, not to the church name. Hindi yung church name. Hindi yung tao, but to Jesus. To the feet of Jesus. Kaya nga, ang revelation is only given by the Holy Spirit. Ganun ka-importante ang Holy Spirit sa church. The church without experiencing the Holy Spirit is a dead church. I'm telling you. Bakit? The words that you speak, although Bible verses yan, is not coming to life. Because you cannot know, you do not know the deep things that God wants to reveal through His words. Kaya kailangan mo ang Holy Spirit. Because it is the Holy Spirit who influences people by showing them the truth as it is written in the Bible. Ilang beses mo nang binasa ang Biblia, hindi mo maunawaan. Why? Because you don't have the Holy Spirit speaking to you the deep things of God. E magtataka, napakasimple lang naman ng sinasabi ni Pastora, pero tago sa puso. Pero naunawaan ko. Yes, because it is the Holy Spirit who is speaking. It is not really us. Kaya pagka nag-Bible study ka o nagbahagi ka ng salita ng Diyos, at any time, the revelation comes. Because you are just a vessel. And He's speaking through you,
through your mouth. But it is not really you. Kaya walang struggle sa pagbahagi ng message. Diretso kasi. He is just using our body. He is just using our mouth. But it is the mind of Christ that is speaking through our mouth. Kaya mahalaga yung living a holy life. Mahalaga yung walking in righteousness. Kasi ang Holy Spirit, hindi siya gagamit ng maruming vessel. Kaya mahalaga yung nagpapalinis lagi-lagi. So that the Holy Spirit will continually speak through your mouth. It is not really your intelligence. Hindi yung kaalaman mo. Direct siyang gagamitin niya ang bibig mo without your knowledge. Wala, hindi kasama itong kaalaman mo. Kasi yung kaalaman natin is nothing. Yung intellect natin is nothing. But when the Holy Spirit sits in this body, first ang gagawin niya is to give us the mind of Christ. And then the mind of Christ speak through our mouth to reveal the deep things of God. Hallelujah. Kaya sabi niya dito sa verse 12, to them it was revealed, but not to themselves. Nireveal na siya sa prophecy ng book of Isaiah, of Ezekiel, of Ezra, of Daniel, Haggai, Amos, Zephaniah, lahat ni-reveal na sa mga minor and major prophets. But it was not for them because they have not seen Jesus come to life. Jesus came, the body was born 14 generations from David. Mula kay David, 14 generations. Mula kay David hanggang kay Mary, 14 generations. Napakalayo. Sa isang generation, ilang years? 40 years ba? In one generation, 40 years. 14 yun. 40 years times 40. Ganun katagal. 40 years times 14. Yun. Ang tagal, no? Naglong sila sa prophecy na mangyari. Makita nila. But it was not revealed to them. It was to us. Sa atin ipinakita. Sa atin binigay ng Panginoon. That is why He promised. Ang ganda ng promise niya sa John 14. Sabi niya, balikan natin. Ito yung promise niya. If you love me, obey my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another advocate. Alam niyo ba that my heart, my understanding about the Holy Spirit and the signs and wonders was only open in 2016. At sabi ko, eto pala yun. Now, I will do this. And signs and wonders was given to me. John 14. I walk by it. Kasi sabi niya, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga batas. And I will ask the Father, and He will give you another advocate, the Holy Spirit. Ibibigay pa lang. Sabi niya, but because He lives with you now, when you obey the commandments, when you walk by the commandments, He will live with you. And later,
in His timing, He will be in you. Hallelujah! Kapag nag-obey ka sa commandments ng Panginoon, truly obey, consistently obeying, He will live with you. He will come upon you. Kasama mo siya lagi. Later on, in His timing, He will begin to come inside you. When your obedience becomes fulfilled, nabuo na ang iyong obedience. Di ba very exciting? Hallelujah! Amen, amen, amen. Amen po, God. amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Napaka-exciting when you come to know who He is. No? Basahin muna natin yung mga comments dito. Ako po, Nay, si Arnalyn. Ay, ano ba yun? Ako po, Nay, si Arnalyn. Grabe yung mind awakening. Yung sa part na sinabi nyo na po na walang makakapag-explain ng thoughts ng tao kundi ang sarili niya lang. So far, the Holy Spirit to reveal God's thoughts and will. It basically means He is God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Doon pa lang po, grabe na ang impact. Amen. Hallelujah. Kaya, praise God. Uy! Tuloy natin to next time. Okay? Praise God. Dito pala tayo, ha? He influences people. Amen. So, Very exciting. bitin Parang pa? sa oras, Pastora Tess. Parang kulang pa po. Marami pa tayong i-reveal. So, Thank you, Lord. di ba, nakaka-excite ba? Yes po. Yes Amen. po. Nakaka-excite na dalawa pa lang personality ang ating na-reveal. But as we go through, just a lot of things, you will be excited even more when you come to know Him. My aim is that after this teaching, you truly know Him. Amen. Hallelujah. So, sa Bible study, hindi tayo ang nag-i-influence sa tao. Bagamat tayo ang nagbabahagi, allow the Holy Spirit to influence the people. Not you. Di ba? Praise God. Amen. So, tonight, alam mo na He is a masculine, ikenus, no? He is God and He's masculine. Si Jesus mismo ang nagsabi niya. At alam mo that He is not a small-time spirit. He's not just a spirit. He possesses wisdom. He possesses intellect. He possesses knowledge. And He knows His purpose. He is God. No? And that He reveals the deep things of God. No one else. Hallelujah. Amen. Praise God, praise God. Glory to God. Di ba napakaganda? Napakaganda. Nalaman niyo ba Amen. to? Nalaman niyo ba to before? Alam niyo ba to before? Ngayon No, lang nalaman. No? additional knowledge po, Pastora Tess. Praise God. Napakaganda na makilala natin siya. Isipin mo, yung nire-reveal niya, no? Kasi sabi nga sa 1 Peter 1, no? 1 Peter 1, doon sa verse 12, no? Na He came from heaven and the angel desires to see what the Holy Spirit is revealing. They desire ang gustong i-reveal ng Holy Spirit. Pero alam mo, gusto niyang i-reveal sa atin kasi this is His time. Kaya this time na nagbabahagi tayo ng Holy Spirit, kung sino siya, you have to burn your midnight candle. Talagang gising ka. Kasi pag natapos to, hindi ko na alam kung kailan ko pa to iulit. I was first told to teach in 2021. Tapos ngayon, ano na ngayon? 2024.
So after 3 years pa ako pinayagang ulitin ang pagtuturo ng Holy Spirit. Hanggang pastorates ng katawan ko po. Ay, grabe. Talagang Ano nangyari? Lumutang ka? hindi ko po alam, pastorates, kasi sabi ko, Lord, ngayon lang po, pastorates, na-observe ko lang po sa sarili ko. Kasi syempre po may trabaho ko buong maghapon. Tapos may binuhat pa ako na 5 kilos, tsaka 10 kilos, 5 kilos na lupa, tapos 5 kilos po na bigas. Di, ano po yun, 10 kilos. Tapos meron pa akong pinamili. Siyempre, ang sakit-sakit po ng balakang ko. Ngayon po, napansin ko po sa sarili ko, nung pagkatapos niyo po, parang yung katawan ko po, parang yung parang lumulutang na ang gaang-gaang po. Yung pain ko po kanina, pastoras sa balakang. Sabi ko, parang wala akong nararamdaman ngayon. Sabi ko, tas hindi ko po nararanasan ngayon yung ano po, yung yung gusto ko nang humiga, matulog, kasi siyempre nga po, pagod na pagod. Pero ngayon po talagang parang lumulutang po yung aking yung katawan ko po ngayon. Nung kaya sinabi niyo, ay, ang bilis ng oras, pastora, parang hindi ko pa maranasan na 11 o'clock na po pala dito. You were excited with the revelation, no? Amen You po. were excited. Kaya yon, bago kasi yung revelation na ito. There are many things that we need to talk about the Holy Spirit, no? Kailangan natin pag-usapan din, ano ba iba pang sinabi patungkol sa kanya sa ating Bible, no? Kailangan nating alamin, unawain. Marami akong dinagdag dito kaysa nung 2021 kasi maraming ni-reveal ang Holy Spirit sa akin. Sige Lord, para makilala niyo talaga siya. Hallelujah, praise God. Kaya maraming salamat, no? Sa mga nagpagal, inantok ba? Sinong inantok dito? Pasensya na. Gising pastorates ang spirit ko. Ayan. Sandali mag-screenshot lang ako ha. Mag-screenshot lang ako. Praise the Lord. Amen. At maibahagi natin sa iba ang ating mga itsura na tayo ay nandito sa GC pa lang. Okay, second page. Ayan. Nakailan ba itong page? Ayan. Praise God. Para po ay makita po tayo sa ating GC na tayo po ay nag-attend. Hallelujah. Last na lang. Last na lang po. Amen. Okay. Kukunti lang ang nag-attend today. No? Hindi tayo maraming seats available. 75 lang today. So, tingnan nyo kasi ang gusto ko mangyari, Hana, tingnan nyo yung population natin kasi 100 seats capacity. Pag nakita mong 75 lang or 80 or something, less than 100, pwede po kayo mag-invite. Okay? Pero hindi muna natin dito lang mag-invite sa Zoom. Hindi sa GC. Dito lang po pwede. Praise God. At sabi ni Ninya, parang nag-uumpisa pa lang tayo. Ganda kaya lang, baka marami tayong utang. Kaya nga. Dahan-dahan. Parang nag-uumpisa pa lang, no? Next time, Next time, pagdating ng 8:30, kasi iniisip ko rin yung mga nagtatrabaho. Pagdating ng 8:30, umpisa kaagad ako. Kasi marami tayong pag-uusapan. Amen? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Excited kayo. Ayan, si Sister Flora, pwede tayong magpaalam. Manalangin po bago tayo magsara. Thank you, Father. Okay, pray po tayo. Hallelujah. Heavenly Father, thank you, Lord, sa bagong katuruan, Panginoon, na ni-reveal mo po, Panginoon, sa amin, O Lord. Kung paano pa, Panginoon, ang Holy Spirit, Panginoon, sa buhay namin, O Lord Jesus. Marami pa po, Panginoon, kaming malalaman tungkol sa iyo, O God. Samahan niyo po kami, O God, especially ang aming mentor, Panginoon. Give her wisdom, give her knowledge and understanding to share the word of Lord sa aming pananampalataya, Panginoon. Bless each and every one of us, sa aming pagtulog, Panginoon, sa gabing ito, God. Kahit pagod kami, Panginoon, maraming salamat sa strength na binigay niyo po, Panginoon, sa amin para maging
to learn more about you, Lord Jesus, na maging dunamis, Panginoon, sa aming mga kaisipan. Itatak mo po sa aming mga kabuto-butuhan, Panginoon, ang iyong mga salita, na marami po kaming malalaman pa, Panginoon, at ma-share namin po ito, Panginoon, at isabuhay, Panginoon, sa aming pananampalataya, O Diyos. Maraming salamat, O God. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong bigyan ng kalakasan, Panginoon, ng aming mga pastors, O Lord. Pastor Vince, Pastora Ted, Pastor Nong, Pastora Mercy, O Lord Jesus. Gamitin mo sila, O Diyos, Pastora Grace, O Lord. Gamitin mo po sila sa iyong ubas, Panginoon, na maging ang kanilang pagbabahagi na yung mga salita ay puno na nakasulat sa iyong Biblia, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na bless them, O Lord, multiple blessings, Panginoon, sa kanilang ministry, O Lord Jesus. Bless us, O God, tonight, O God. Possess our body, possess our spirit and souls. Forgive us our sins and give us a good night's sleep, O Lord Jesus. Yes, Lord Thank you, Jesus. Jesus Christ. Amen. Hallelujah. At bless din ang lahat ng mga pastors na nandito. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Glory to Lord. God. Amen po. Glory to God. Thanks so much. O sige mga kapatid, Good night, muli sa everyone. Thursday, be early. Opo. Okay? God bless. Amen. Night po. God Pastora, God bless. Salamat bless po, po. Pastor Pastora. Tess. Amen. God bless po. Thank you, Good Pastora. night. Good night.